Clearance. Ito na yata ang isa sa kinakatakutan ng mga estudyante kapag paparating na ang exam. Kasi no permit, no exam. Sa dati kong school na pinapasukan ay mga 9 lang ata o 12 yung dapat kong papirmahan. Pero ngayon sa bago kong school na pinapasukan, doble. Mga 16 o 18 na ata. Grabe. Bago sasabak si Giera, magiging detective ka muna. Kasi pag clearance day na, dito na naglalaho yung mga guro. Malaking pagbabagong naranasan ko dito sa school na pinapasukan ko ngayon kasi lumipat ako ng school. Wala kasing STEM strand yung dati kong school na pinapasukan, kaya ayun, lumipat. Kaya isa talaga sa clearance ang nagpapahirap sa akin ngayon. Pero kahit ganun, nakakapagpa-clearance pa naman ako. Ang nagpapahirap lang talaga sa akin na papirmahan ngayon yung Prefect of Discipline at Basic Cap. Tapos yung Practical Research. Nahihirapan ako sa dalawang to dahil ang teacher namin sa Prefect of Discipline teacher din namin sa Basic Cal. Tsaka sa Pre-Cal nung first sem. Walang nagbago, isa pa rin. Kaya dalawang requirements yung binibigay sa aming mga lalaki ng guro na yon. Yung project sa subject niya at ang haircut. May sinusunod kasing hair policy sa school at yun ang 2x3 na haircut. Kapag hindi mo yun nasunod, wala kang clearance. Pero kahit sundin ko pa yun, di pa rin niya gustong pirmahan sa akin. Medyo may pagkakapal kasi itong buhok ko, tsaka ang bilis din tong tumubo. Tapos yung guro namin na yun, ang hirap hanapin. Di ko alam kung nagtataguan ba kami o nagpapatintero kasi kapag nakikita ko na siya, mawawala agad. Ma'am, multo ka ba ma'am? Tapos kapag nahanap ko na siya, sasabihin, bukas ka na lang, magpagupit ka muna. Ha? Ma'am, kakapagupit ko lang Hindi maganda yung buhok mo Medyo makapal. Kaya ayun, magpapagupit na naman ako para sa clearance. Dagdag gastos na naman. Siya yung guro na tinatawag kong scammer kasi pati sa pagbibigay ng projects talagang mai-scam ka sa kanya. Di ko alam kung bakit ganun si ma'am. Di ko alam kung anong trip niya kasi papasayahin niya muna kami sa una tapos sasaktan din sa huli. Corny mo? Ganito kasi siya magbigay ng projects. Grupo muna sa una, tapos kapag one day bago magpasahan, gagawin niya na tong individual. Di ba napakasakit? Tapos napakarami niyo pang projects na tatapusin. Oh my God! Ganun yung nangyari sa isang projects namin sa kanya. Ma'am, ano po yung performance test na gagawin namin sa inyong subject? Ma'am, kaunay lang po yung subject na walang binibigay na peta sa amin, ma'am. Matuto ka kang maghintay. Pupunta din tayo dyan. The next day. Okay, about your performance task. Madali lang to. Madali lang. About discontinuity function. Gagawin nyo. Reportings. Tapos ipaprint ninyo, Group yourself in 5. Oh, 5 daw. Oh, sige, tara. Tayo na. Nagsasama na naman ang mga matatalino. Uy, Jed, may grupo ka na ba? Wala pa Oh, sige, sama ka na sa amin. Pero basta magbayad ka kasi ako yung magpiprint tapos siya yung maggagawa ng projects natin. Oh, kayo na rin mag-report sige. The next day. Okay, class. Tapos nyo na ba yung projects ninyo? Opo ma'am, tapos na ma'am. Let me see. Di ba individual to? Ma'am, di ba sabi niyo groupings? Sinong sabi, Sinong sabing groupings? Individual to, Groupings. Aasa na naman kayo sa leader ninyo? Nako, individual to. Bukas nyo na ipasa. Tsaka ano to? Hindi to. Worksheet yung sinabi ko about discontinuity function. Ano to? Ang dali-dali lang ng projects nyo, ginagawa nyong komplikado. Ay nako, pasa nyo ng bukas niyan Dali-dali lang yung mga projects nyo Kaya ang kakalabasan talaga mabaliw-baliw na kaming lahat sa paggawa ng mga projects kasi hindi lang naman yun yung projects na gagawin namin kasi marami pa tulad ng research, ganun, reportings. Ang dami pa men.
Akalain mo yun kasi kakabigay niya pa lang ng projects, deadline na kinabukasan. Kaya talagang babaliw na kami talaga sa pagkakram. Yung guro namin kasi na yun, di mo alam kung nagsasabi siya ng totoo o nagbibiro lang. Kasi grupo, magiging individual. Yung individual, magiging grupo. Ma'am, ano ba talaga, ma'am? Yun, baka dahil na rin sa pagkatanda, nagiging makakalimutin na siya. Tsaka sa dinami-dami pa namang subject yung hawak niya, talaga naman. Mabait naman yung guro na yon kapag nasa mood siya. Kaya ma'am, kapag napapanood mo to, we love you. At dahil nandito na rin tayo sa topic na clearance, ito yung mga iba't ibang uri ng mga guro at estudyante kapag clearance day na. Unahin na natin yung mga guro kasi walang clearance kapag walang guro. Una, di ko alam kung anong tawag dito pero ito yung mga guro na kapag papalapit ka na sa kanila, bigla-bigla na lang silang naglalaho. Grabe naman si ma'am, nagpapa-clearance lang sana. Maglalaho na naman. Dito sa mga guro na to, madalas mong marinig yung kasabihan na, Pinapahirapan nyo kaming maghanap sa inyo kapag pasahan ng activity tsaka project. Ngayon, clearance? Kayo naman yung maghanap sa amin. di mo alam kung sadya o sinasadya ba nilang hindi ka makakapagpa-clearance sa kanila ng maaga. Like, parang yun na yung parang ganti nila sa'yo kasi hindi ka kasi nagpapasa ng maaga ng mga projects sa activity. Hindi ka kasi gumagawa ng mga activity. Pangalawa, ito naman yung mga guro na bago nila pirmahan yung clearance mo, may kapalit muna. Ma'am, magpapa-clearance po sana ako. Tapos mo na ba yung mga projects mo, tsaka complete activity ka ba, tsaka quizzes? Opo ma'am. Complete ma'am. Okay, kompleto ha. Okay, lagay mo na yan sa clearance mo. Pero bago ko pirmahan yan, punta ka muna kay Miss Salamagi. Bigay mo sa kanya to ha. Baka kaya mo naman yatang buhatin to ha. Ma'am, Miss Salamagi. Nasa 4th floor pa siya ma'am. Tsaka ang dami po yan ma'am. Di mo ba gusto mapirmahan yung clearance mo? Ayaw mo yata eh. Sige ma'am. Siyempre, pupunta tayo sa 4th floor para sa clearance. Pangilan na tayo? Pangatlo. Ito naman yung mga guro na may paboritong estudyante. Ito yung mga guro na pipirmahan pa rin yung mga clearance ng paborito nilang estudyante kahit na di sila nagpasa ng mga projects, di sila complete ng mga activities, quizzes, di sila nagpapasa ng mga output at requirements na bago mapirmahan yung clearance, mapipirmahan pa rin. Mas nauna pa silang makapagpapirma sa'yo na full activities, full, complete lahat. Grabe naman si ma'am. Di lang kami tumawa sa mga corny niyang jokes. Di na niya gustong pirmahan yung clearance namin. Boo! Okay class. Makinig. May joke ako about sa palaka. Okay. So, anong tawag sa palakang kumakanta? Ano, ma'am? Di palakanta. Ayos, di ba? Ayos. Oo, ma'am. Ayos, ma'am. Palakanta. Di ba sinong tatawa doon? Di na nga maganda yung paggising mo sa umaga, nasira na rin yung mood mo sa mga ibang subject, tapos masisira na naman yung mood mo sa corny jokes ni ma'am. Tumawa ka din kasi. Kita mong bagsak na tayo sa kanya Sumabi ka na lang. KJ mo naman. Okay, last na ata to sa mga guro kasi wala na akong maisip. Di, tinatamad ka lang. Last, ito yung mga guro na mababait. Ito yung mga guro na pipirmahan pa rin yung clearance mo kahit na di ka nagpasa ng projects mo sa kanya ng on time. Kasi naintindihan nila na marami tayong ginagawa ng mga projects sa mga ibang subject teacher. Salute ako sa mga teacher na ganito. Pero dapat magpasa pa rin tayo ng mga projects kasi dito sila kumukuha ng mga grades. Di porket na pirmahan na yung clearance mo, mataas na grades mo. Hindi. At dahil tapos na tayo sa mga guro, sa mga estudyante naman tayo, syempre. Maraming uri yung mga estudyante pagdating sa pagpapaklearance.
pero ikikwento ko lang yung mga nalalaman ko. Okay? So, unahin na natin ang teacher's pet. Siyempre naman, wala namang favoritism na teacher kung walang paboritong estudyante, di ba? Sa kanila ako minsan sumasama kasi, alam mo na, hindi nakakatanggi yung guro. Sir, pa-clearance. Akin na. Sino pala yung kasama mo? Si Jet, sir. Magpapa-clearance din daw. Nice one. Siyempre, pipirmahan na rin nila yung akin kasi alam nyo na, para naman di halata, di ba? Na paborito mo siya. Sir, alam mo na, sir. Sila madalas yung natatawag na sip-sip at bida-bida. Pero may dalawang uri naman yun, di ba? Yung una yung natural na talaga yung katalinuhan nila at yung ikalawa yung literal na sup-sup na talaga. Yung bang di sila nakakakuha ng mataas na grade pag di sila ng susup-sup. At sila yung pangalawa. So next na tayo, ikalawa at ikatlo. Isa lang yung itatawag ko sa kanila at yun ang Flash. Bakit? Bakit The Flash? Ha? Kasi pareho lang sila pero magkaiba yung ugali. Hindi, joke. Hahatiin ko yon sa dalawa, sa kabutihan at kasamahan. Yon. Sa kabutihan, sila yung palagi kong nakakasama magpa-clearance. Yung tipong sabay talaga kayong makakatapos ng clearance. Walang iwanan ba? Ganun. Malakas sila sa mga guro dahil na rin sa katalinoang taglay nila. Kaya mabilis lang nila natatapos yung clearance. Pero di ka naman nila iiwan. Dapat yung sayo matatapos rin. Ma'am, papirma? Oh, smart. Ikaw pala. Akin na. Nice, ang sipag ng batang to. Alam mo ba? Siya rin yung pinakamatalino sa strand nila. Ay, sana all may ganitong anak, no? Yung sa akin kasi. Ay, ewan ko ba? Oh, smart. Tapos na. Ma'am, ako din po, ma'am. Bukas na! Ma'am, pirmahan nyo na po. Ganda-ganda nyo. Papangit po kayo niyan. Kaibigan ko naman po siya. Sige na nga. Di ko pa nakikita project nito eh. Akin na. 2 hours later. Oh, ito. Ito, Jed, oh. Tapos na. Tara na. Wow! Mahirap silang matanggihan kasi gifted sila sa katalinuhan. Sana all matalino, no? Tsaka mayaman. Pero at least hindi sila nang iiwan. Di tulad sa ikatlo, nakabaliktaran sa number 2. Sila yung magpapasama sa'yo tapos kapag dinapirman yung clearance mo, iiwan ka na lang basta-basta. Nakakainis eh. May classmate ako na ganyan nung grade 11 ako, which is classmate ko pa rin ngayong grade 12 kami. So ito na nga, nagpasama siya sa akin na magpapaklearance daw kami kay Sir Penguin sa 4th floor. Oo, 4th floor. Biggest enemy ko pa naman yung hagdan. Dahil di pa ako nakakapagpa-clearance kay Sir Penguin, sinamahan ko na siya. Napaka-stricto din kasi nun. Baka questionin niya yung project ko. Fast forward. Nung nasa 4th floor na kami, syempre, hingal na ako niyan. Kasi ang dami ding tao para kaming nakikipagpatintero doon. Anyways, nagpapirma na kami at siya napirmahan. Pero ako hindi kasi di pa daw niya nakikita yung project ko. Hirap talaga maging ordinaryong estudyante, no? So, sinabi ko sa classmate ko na hintayin niya ako. Pre, hintayin mo ako. Papakiusapan ko lang si sir. Sige. At nung napakiusapan ko na si sir na pirmahan yung clearance ko, pagtingin ko sa labas, wala na siya. Grabe! Tapos na rin. Inis na inis talaga ako nun habang pababa. Kasi, nagpasama tapos di niya para ako hintayin. Pero nung pababa na ako, may mga nakasalubong akong mga classmate ko din na nagpapaklearance. Kaya sumama na ako sa kanila. Bale, madami akong napapirman nun hanggang sa narating ko na rin yung first floor. Sa wakas. Dalawa na lang yung di ko napapirman nung time na yon. So, habang papunta ako sa room namin, nakasalubong ko siya. Dalawa na lang. Magpapagupit ako bukas para, matapos na to.
Oy, Jed! Jed! Oy, Jed! Nakita mo si Ma'am Salamagi? Sa second floor siya. Bakit? Tara, pa-clearance tayo. Na ikaw na lang. Tapos na ako eh. Ha? Ba't di mo man lang ako hinintay? Sinamahan naman kita kanina, ha? Anong hinintay? Ha? Iniwan mo nga akong hinayupak ha? So ayun, nung second sem na di ko na siya sinasamang magpa-clearance kasi nangiiwan talaga. Kaya ka iniwan eh. Lo. Pati ngayong grade 12, di ko na siya sasamahan kasi ops. Ay, Pang-apat, ito naman yung mga estudyanteng high school pa lang sila pero mga dakilang doktor na. Ito yung mga estudyanteng dinodoktor nila yung clearance nila para makapag-exam. Magugol ka na lang bigla kasi nakakapag-exam sila nang hindi nagpapasa ng projects. Like, what the fuck, man? Yung tipong hirap na hirap ka na sa paggawa ng mga projects pero sila, chill lang. Wow, man. Paano? Nakakagigil din minsan yung mga guro kasi pinapayagan nilang mag-exam yung mga estudyanteng ganto na napakatamad. Wow ha, late ka nga palagi. Like ma'am, tignan mo ma'am, bakit mo siya pinag-exam? Napakatamad niya ma'am, buo naman yung katawan niya ma'am. Hindi naman siya pukol ma'am. Hindi rin naman siya ma'am kulang-kulang sa pag-iisip. Ma'am, kami naghihirap dito, di nyo binibigyan ng second chance. So anyways, dinoktor ko din yung clearance ko dati pero minsan lang hindi ko na niulit kasi nalaman ko na pwede ka palang makulong doon sa paggagaya ng mga signature ng mga ibang tao. So ganito kasi yon. Hindi signature ng guro yung ginaya ko, kundi signature ng kaklase namin na treasurer. So last quarter ng grade 11 ako noon ayaw pirma ng treasurer namin yung clearance ko kasi di daw ako nagbabayad. Nagbayad na nga ako ng 120 sa'yo, di mo pa gusto pirman yung clearance ko. Ha? Anong gusto mo ibayad ko sa'yo? 1,000? Bigyan ka dyan! Ang gigigil ako talaga sa kanya nun hanggang ngayon. Kasi, Tapos pagtingin ko sa mga classmate ko, pinipirmahan niya. Ha? Di naman siya nagbayad Tas ako nagbayad. Wow! Favoritism. At sa mga time na yon pasa na rin ng clearance. At nakita ko yung isa kong kaklase na ginagaya yung signature ng treasurer namin kasi itong kaklase ko na to hindi nagbabayad ng mga class funds tsaka mga multa niya. So ayun, hindi na ako nagdalawang isip. Ginaya ko na rin. Total yung signature naman ng treasurer namin 2 letra lang tsaka 2 tuldok. Ayun, super basic. Pero wag na wag yung gagayahin yung ginaya ko na ginagawa ng classmate ko ha. Kasi pwede kong makulong dito kahit search mo pa sa Google. Kaya sa mga estudyanteng mahilig mag-doktor ng clearance nila, itigil-tigil niyo na yan. Kasi imbes na diploma yung iabot sa'yo, baka pusas na. Kaya tigil-tigil mo na yan, kaibigan. So ayun, pagdating sa clearance, may mga estudyante ding ang babagal magpa-clearance. Yung nag-exam na kayo tapos nandun pa siya nagpapa-clearance. Ano pang ginagawa mo ha? Higa-higa lang overnight. Yeah. Di mo alam kung maaawa ka o manggigigil ka sa kanila Pero ayun. Yun. Wala na akong maisip. So ayun. Siguro i-comment down below nyo na lang yung mga di ko pa nasabi ng mga ori ng mga guro tsaka estudyante kapag araw ng clearance. Para gawin natin tong part 2. Okay? Yeah. Anong ginagawa mo dito, ha? Oras ng exam, dito ka dada ng dada. Anong ginagawa mo dyan, ha? Sino ka kinakausap mo dyan? Baliw ka ba, ha? Sir, Anong sir? Sir, teka lang, di pa ako nakakapagpaalam. So ayun lang. Salamat sa panonood. Paalam. Ano ko, sir?